At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na lang yan. Gago na yan! Kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion or ang million? May anak pa naman siya dyan, yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, hala, pilitin natin na tumakbo ito noong 2028. Ano tingin nyo? 2028, Sara Duterte for President. Magaling. Buang mo'y. Siya po ang elected Vice Mayor ng Davao City. Relax muna tayo, guys. Parang, okay, murag December na mignaw. Andiyan, pumasok! Ladies and gentlemen, it is my honor and help me welcome Vice Mayor Sebastian Duterte! Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Okay lang! Maraming salamat sa lahat ng Day, murag na nakita niyong suporta. Alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko nandito ngayon, di ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon. Kasi kung makita nyo, yung illegal arrest ni PRRD, wala, hindi natin gawa talaga ng sindikato. So hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong, pero siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya, and very important na lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Tapos, makulong ka pa, palungkot talaga masyado yan. Sa ito ba, mingaw kayo. Nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya. Masaya na yan. So, hindi ko man ngayon ko makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako lang yung huli nakapunta dito kasi
Ako yung naiwan doon sa Davao, mayor kasi ako. So, Congratulations! but I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And tayo naman lahat dito OFW, lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo nag-demonstrate talaga natin yung support natin, hindi man lang talaga particularly sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din, sa nung eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. Yes! For the longest time, talaga dito sa Davao, si Roddy Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. Tama! So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay na those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who sino talaga yung karapat-dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano sa PDP laban, yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na lang yan, gago na yan! Yeah! Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Duterte! 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 Kasi, naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why, yung suporta talaga kang PRRD, at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito mga Scandinavian welfare states, pati yan Germany. Alam nyo
yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik pa ba yan dyan sa potang ina. Hindi mo na alam saan napunta, nasa bulsa ng mga korap ng mga potang inang politiko ng yawa na sila tanan. But, you know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. Yung presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi dili lang income yung napupunta sa mga sarili-sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, ma-decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized, and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator, and you can have cronies. Yung mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno, na kahit mali, ginagawa, gusto niyan, gayahin nila noon, sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile kaniadtong panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Rimulya. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government, and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso, mga putaragis na ito, mga politiko at nasa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship, and they will be the cronies of the new Marcos, kaning Junior, na bangag ang putang ina ngayon. So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno, na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Pero hindi talaga yan, because ngayon, kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. You know, wala man talaga sana akong problema, pero ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang, sana ba? Just to, you know, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 125 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion or ang million? Yan, isa yan. But sa totoo lang, you know, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, yung mga, lalo na mayor, barangay captains, yung executive position, alam mo, kung you are really serious on implementing or renewing policy or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you.
kung sinasabi sana nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, then it should start with him, pababa, so that he will be the example that we will follow. And yet, you are sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. When you should be there, nandyan ka to lead the country and fix, what is broken and continue what has already been done. That is good for every peace-loving citizen in the Philippines. Pero anong ginagawa? Ever since, ito lang talaga sa buhay ko, medyo nakita ko noon, Pinoy, before that, with Ramos and Erap, na we are, a bit tolerant when it comes to government, but this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. Tama! And how can you live with that kung nakakadiha? Ikaw, Presidente, unya, you allow your people to suffer and even make lies. Hantod karon, imong tag-20 nga bugas, wagya po na niabot. O, John! Batay may mo, basta buang kalingkod, ginahana. O, John! Pero, as I said earlier, tanaw na ko, like everybody's really putting it out there ba, kanang yung nararamdaman nyo, and how you really feel, kung anong gusto nyong direction para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. So yun na mahalaga. Maybe someday, hindi na lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin, iba. Maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malala talaga itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lacson, what did he say? The 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Kahit kasama nila mismo, natapos lang sandali, sinabi na nila. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And at 2028, matatapos din ang termino ni Marcos eh. So anong gusto niya? Hindi ko talaga alam. Sana nga talaga. Sinabi ko na yan eh. Noon pa yan. Last year, nung nagsimula to lahat, nakita ko na talaga. The way they run things, yung pakiramdam nila para silang hari eh. Everybody below them, wala na kayo. You are slaves. Kita niyo yung Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us at Davao City, we have been able to maintain the peace and order and the services na hinakatid ng government namin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear other people who are disappointed with what's happening now in the country. But ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rudy Duterte. May anak pa naman siya dyan, yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Ano tingin nyo? 2028, Sara Duterte for President. Magaling. Yes! Sabihin ko kayo nagsabi ha, may batas suntukin ako yan.
Pero ito yung gamitin talaga natin na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa wala, puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan, Tama. puro politics. Wala kayong makita bagong tulay ngayon. Wala kayong makita, ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here, to see all of you, and sa mga lahat ng nakikinig ng mga OFW na sa ibang bansa ngayon. Alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos niyong tanan. Sayaw muna, sayaw! Sayaw! Sayaw daw sa sir! Sayaw! Sayaw sa Dili kabayran ang kuan. Suporta ngayon yung kinapakita. So, on my part, bilang anak ni Rodi Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buisit ang mga tawanan. Sayaw sa daw sir! As long as we remain to be peaceful and God-fearing Filipino citizens, believe in the have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan nyo nandun, lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas, because of very centralized government, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun eh. Because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions nila. Gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganun. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo. Ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Tama! Pabor-pabor-based promotion eh. Diba? So, balik na ako dito. I have to face that. Pasigunsa na po yung buhato na ng diwata. Pusit na yung kawalan. Naman ka, nagbenta lang ng Paris overload. Sumali ng party list. Naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Oh! Si Raulo. Pero alam nyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. True! Nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRT sa aeroplano because he is a police officer. Tama. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung sakto yung utak niya, hindi nyo, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na may suot sa utok ka na ba? Magkakaon siguro panos nga pansit. Oo na. Pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government who doesn't seem to know what the Constitution is. So, anyway, humana man ang istorya. Gusto ko kuhan. Ipaniod to na karon sa inyong tanan, mga gwapa o gwapo diha. Oh, naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Buhay! Mabuhay ang OFWs! Buhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!
Buang moy. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure, lalo-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all.